Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan nating alalahanin, panahon tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo ligapin. Bayan muling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ay makatiwala ng ating Panginoon sa daigdig na ito. Marami po tayong pinangangalagaan at pinangangasiwaan. Nariyan po ang ating buhay, ang ating pananampalataya, ang ating hanap buhay, ang ating mga sarili, ang ating talento at ang ating mga kakayahan. Naway maging matapat tayo at patuloy tayong kumikilos upang paigtingin at palawakin ang kabutihan sa daigdig na ito. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan laban sa Diyos at sa isa't isa, at hilingin sa mahabaging Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkurang kaayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y nagkalakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hentil. Pinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo.
Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong imagmapuri ang aking nagawa sa Diyos, sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hentil sa pamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay yalay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Hallelujah, 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 hallelujah. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumusunod sa anak niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala, isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang iyong pagkakautang, dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos.
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Magandang gabi po, mga kapanalig. Patuloy po ang ating paglalakbay sa buhay pananampalataya at ilang linggo na lang po ang natitira. Papasok na po tayo sa panahon ng Adbyento. Narinig po natin sa pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma ang mahigpit na paalala. Hindi lang sa mga sinaunang Kristiyano, kundi sa ating lahat, sa ating kapanahunan, sa ating henerasyon, na paalalahanan po natin ang isa't isa. Paalala po ang epektibong gamot sa mga nakalilimot. Paalala. Marami po tayo dapat ipaalala sa isa't isa. Tayo po ay mga tagapangasiwa, hindi lang ng mga sarili nating buhay, ng ating ari-arian, ng ating talino't yaman, sinabi ko po sa simula, maging ang ating kapwa. Pananagutan po natin ang isa't isa. Sapagkat wala pong nabubuhay para sa sarili lamang. Sa mabuhay tayo at mamatay, tayo po ay kay Kristo. Kaya gampanan po natin ang pagpapaalala sa isa't isa na gumawa ng tama, lumayo sa masama. Masama po yung katiwala sa Ebanghelyo. Nilulustay niya po ang pera ng kanyang Panginoon na ipinagkatiwala sa kanya para pangalagaan at palaguin. Pero bakit biglang pinapurihan? Nagtuturo na po ba ng kabaluktutan ang ating Panginoon gamit ang talinghagang ito na pinapurihan ang hindi tapat na katiwala? Hindi po. Ang susi po nito ay nandoon sa hulihang bahagi ng talinhaga na ang mga makasanlibutan ay mahusay, maparaan, maabilidad, malikhain pagdating sa paggawa ng masama. Samantalang yung mga nagsasabing sila'y mabuti, nasa liwanag, matuwid ang kanilang hakbang at nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan doon na lang po sa hindi sila gumagawa ng masama. Wala pong problema doon. Unang hakbang pa lang po yun na hindi gumagawa ng masama. Pero dapat po natin paalalahanan ng isa't isa na maliban sa hindi tayo gumagawa ng masama, mayroon pa tayong ibang ginagawa para sa ikalalawak ng kabutihan. Wala po tayong ginagawa na kontento na po tayo. Kaya tingnan mo, sino po ang mga agresibo? Sino ang hindi natutulog? Yung mga nag-iisip na masama. Matapos po malansag ang isang sindikato, ang isang krimen, may mabubuhay na naman po na panibagong estilo. Hindi po mapuknat-puknat ang pandarambong, ang pagnanakaw sa kabanambayan, ang mga palusot, ang mga lagay at kung ano-ano pa. Kasi nga, hindi po tayo kumikilos. Kumilos po tayo ng konkreto. Hindi po sapat na hindi ako nagnakaw, hindi ako nangulunya, wala ako napatay, nagsisimba ako palagi, nagninilay ako sa salita ng Diyos, active ako sa BEC. Tama po yung mga yun, pero mayroon pa po tayong konkretong gagawin, magiging po tayong maparaan, malikhain. Ano po ang tinutukoy ko? Makinig pong mabuti. May isa po akong kakilala, mayroon po siyang tindahan. Ang tindahan niya po ay nasa gilid po ng BC Highway. Dati po, hindi. Pero sa kalaunan, sa pagdami ng tao, ng mga bahay at ng kung ano-ano pang development, naging busy na po yung harapan ng ng tindahan at may mga nakaparada pang tricycle. There was even a time na bukas po yung kanilang sari-sari store na 24 hours. Ganun po kasi hindi po tumitigil. Halos hindi natutulog ang mga tao doon. Pero pagkatapos po ng pandemya, o pagpasok po ng pandemya, hindi na po nila tinuloy-tuloy yung pagka-24 hours nila. Nagsasara na po sila ng alas 9 o alas 10 ng gabi. Nakita ko po may karatula po doon na sulat kamay. Nagustuhan ko po ito kaya sinabi ko po doon na lakihan mo po yan at ipa-laminate mo po, ilagay mo dyan sa hindi lang kako dyan sa sulat, mas nakitang-kita na marami. Ano po nakalagay doon? Bawal sa lugar na ito ang nagmumura, masikip sa dibdib at makirot sa ulo pag nakaririnig ako na nagmumura. Kaya hindi pwede sa areang ito. Bakit niya naisip? Kasi po, mga tricycle driver, nagbibiruan, nagmumurahan, nagkikwento po. And their excitement, napapapiay. At kung ano pang
ano pang mura. Di po ba napakagandang sistema yun para paalalahanan ng isa't isa? Hindi po ba maparaan na sistema yun? Ako po, hindi po ako nakukontento na naghuhumiliya lamang. Pag may nakikita po akong dapat na itinuturo ko po sa mga tao. Halimbawa po ngayon, kasi First Friday, dalawa po ang minisa, hindi ko na po babanggitin. Pareho po sila mga pribadong negosyo o kumpanya. Itong isa, siguro mga pang-apat ko na silang beses nagmisa ako sa kanila. Itong isa, medyo taon na ang binilang. Hindi na po ako, sabi ko, ano ba kayo? Tuwing unang Biyernes ng buwan, nagkikita-kita tayo. Bakit hanggang ngayon hindi kayo umiimik? Ultimo yung pagsabi ng amen, hindi po umiimik. Kung ako po hindi po maganda sa pakiramdam ko, ano pa po kaya ang Panginoon na siyang sentro ng pagdiriwang? Kaya ang sabi ko, kung ganyan kayo ng ganyan na mukhang wala kayo natututunan, pwedeng itigil na natin ito. Kasi, makita man lang na nagiging na kayong alerto, malakas na yun, interesado kayo, nakikinig naman po sila. Nakikinig naman po, pero pagdating na po sa magpa sa walang hanggan, wala. Nakakabinging katahimikan. Pareho po yun na pinagsabihan ko. Kasi kako, dapat umuunlad kayo. At isang basehan ng pag-unlad, mas aktibo na kayo. Diba? Mas aktibo. Pati kako yung mga nagbabasa. Hindi man kayo kako kinumisyon, katulad ng mga nasa parokya, dapat marunong. Bigla na lang babasahin na hindi man lang, hindi binasa yung tugon. Paano sasagot yung mga tao na hindi, nakakatuloy yung mga, hindi ko po pwedeng palagpasin yung mga yun, yung ganun sistema. Kasi nga, magpapaalala tayo sa isa't isa. Ano po bang ginagawa natin, mga kapanalig, na hindi gumagawa na masama, nagsisikap pagpakabuti? Ano pong ginagawa natin para maakit natin sa pagsisimba na aktibo, buhay at mabunga ang ating kapwa? Ano pong ginagawa natin para maakit natin silang manalangin ng dibdiban na hindi lang sa panahon na may pangangailangan nagigipit o problemado? Ano po ang ginagawa natin? Ang dami po tao ngayon ang mayroong mental health challenge. Kanina po, bago ako nagmisa, inabot po ako ng kalahating oras. 8:30 dapat ang misa, nakapagsimula po kami pasado 9:00 na. Kasi tinutukan ko po yung isang nangumpisal na kung saan matindi po ang kanyang sitwasyon. Hindi niya po nakikita ang kahulugan ng buhay. Hindi niya nakikita ang halaga ng kanyang existence. Hindi niya po nakikita kung na-appreciate ba, may nagmamahal ba sa kanya. Hindi niya po nakikita ang dahilan na mabuhay, kaya ilang beses niya nakikita ang dahilan para mamatay. Ano po ang ginagawa natin sa mga ganyang pagkakataon? Kailangan po natin silang kausapin, samahan. We journey with them. At hindi po totoo, ha? Huwag po kayo. Mayroon po mga nagpapakalat ng kaisipan niya na, ay, hindi yan totoong magpapakamatay, Father, kasi nagsabi. Kasi kung magpapakamatay talaga, hindi na magsasalita. Hindi po ganun yun. Yung pagsasalita po niyan is a cry for help. Hoping na baka maiba pa ang direksyon, ang tinatakbo ng isip ko na negatibo. Kaya wag po. At yung ganyan tipo, hindi po hinahayaang mag-isa. Kaya, wag po nating hahayaan. Kasama natin sa trabaho, hindi natin iniintindi. Mukhang may sakit, may pinagdadaanan, may problema, mayroong struggle na wala man lang tayong pakialam. Hindi po pwede yan. Pananagutan po natin yan sa Diyos. Kahit hindi tayo nagnakaw, kahit hindi tayo nangalunya, kahit hindi tayo nagsinungaling, kahit hindi tayo nagmura. Kasi wala tayong ginawang extra para lumawak. Bakit pinapurihan ni Jesus sa kanyang talinhaga yung
mandarayang katiwala. Kasi may sistema siyang naisip. Mawalan man siya ng trabaho, yung mga tao na binigyan niya ng pabor, yung isa kalahati ang tinapya sa utang, yung isa ay 20%, magkakaroon ng utang na loob sa kanya. Hindi siya mapapahindian pag lumapit siya, pag humingi siya ng tulong, pag pumunta siya sa bahay nila, sa mga panahong hindi na siya katiwala, iba na ang kanyang kalagayan. Alam niya ang gagawin, alam niya ang magiging kahihinatnan, kaya in advance niya. Mali, illegal, immoral. Pero hindi po yun yung punto ni Jesus. Ang punto po doon yung pagiging niyang malikhain, maabilidad, maparaan. Kasi yan po talaga nangyayari. Kung sino pang gumagawa ng masama, sila ang maparaan, sila ang maabilidad. Hindi sila natutulog para makapag-isip kung paano mag-scam. Di ba? Sa akin lang, wala na pong tigil. Walang tigil, halos araw-araw. 16,000 points na po yung kailangan nyo ng i-claim sa may sinabi siyang bangko. Wala naman ako account doon. Paano ako magkakaroon doon ng points? Nakita mo na po yun? Hindi niya papagod kahit hindi sila sinasagot. Yung mga gumagawa ng masama yun, nag-iisip na makalamang sa kapwa. Ano po ang paraan na ginagawa natin para lumawak ang kabutihan? Para ang paghahari ng Diyos ay patuloy na lumapad. Kung wala tayong ginagawa, kasi kontento na tayo, na wala akong ginawang masama, wala akong inapi, patuloy pong lalawak ang kasamaan sa mundo. Kikilos po tayo sa panalangin, ibubulong sa atin ng Diyos kung anong pwede natin gawin para makadagdag tayo, makaisip tayo ng paraan kung paano natin hihimukin ang ating kapwa na pumanig sa liwanag, sa kabutihan, sa pag-ibig, sa kapayapaan at katarungan. Magiging po tayong maabilidad. Magiging tayo po maparaan. Matalino ang tao. At ang talino ng tao ay galing sa Diyos. At bilang patunay na galing ito sa Diyos, gamitin natin na maayos. Kasi pag hindi na maayos ang gamit sa katalinuhan na ito, wala tayong kinaiba sa kalaban ng Diyos at kalaban ng pananampalataya, si Satanas, na hindi sa kabutihan ginagamit o sa simula, kaya siya naging kaaway ng Diyos sapagkat ang kanyang gusto, ang kanyang pinangibabaw, yung gusto mangyari ng Diyos sa ating buhay at sa daigdig na ito. Hindi lang po tayo magmamasid, kikilos po tayo. Ngayon pong may nakaambang napakalakas na naman na bagyo. Ano pong pwede natin gawin? Kinalampag po ba natin ang isa't isa para mas lalo magdasal? Lumuhod, makiusap sa Diyos, umiyak, humingi ng tawad. Gawin po natin yun. Ay, wala yan. Maganyan ang natin O sanay na kami dyan. Ilang bagyo nga bang pumapasok sa Pilipinas? Huwag pong ganun. Huwag pong ganun. Maaring ng mga nakaraang panahon. Pero pansinin niyo po, papalakas at paparami ng paparami. At magkakadikit po sila. Tigilan na po natin yung paninisi sa isa't isa. Bagamat may kasalanan po talaga ang tao, kalbuhin mo ba naman ang kabundukan? Saan tatakbo yung tubig? Sino sisip-sip ng tubig na ibinuhos mula sa kaulapan? Tatakbo yun doon sa mabababang lugar. At hindi lang po, issue po yung ghost project. Yung mga ninakaw na, pero hindi po pinag-aaralang mabuti ang paggawa ng mga flood control. Kahit hindi po ninakaw, pag tiningnan mo po, walang kwenta. Kasi hindi naman po pinag-aralan.
Makita mo dyan, flood control, kaperanggot. Yung magkabilang ano, wala. Anong kukontrolin mo doon? Hindi pa ako inhinyero. Pero hindi mo kailangan maging inhinyero para magkaroon ka ng sentido komon. Makikipag-ugnayan sila sa mga sangay ng gobyerno, halimbawa sa DOST, para ang volume ng tubig, halimbawa itong ilog na ito, itong creek na ito, anong kayang i-hold niyan pagdating ng monsoon season o idagdag mo pa yung bagyo? Wala. Basta lang makapagtapal-tapal ng mga konting bato, konting semento, kumita na kami. Hindi lang po sa mga sangay ng gobyerno, sa mga sarili-sarili natin bahay, babantayan po natin. Didisiplinahin po natin ang lahat ng miyembro. Kasi po ang nangyayari, galit na galit tayo sa corrupt, pero may corruption din nangyayari sa sarili natin bahay. May hindi nagsusuli ng sukli. Diba? Na ganito lang ang pinabibili. Ganito lang ang pinabibili kasi ang budget sa bahay, ang pera sa bahay, nakabudget yan. Abay, ang daming bit-bit. Kaya tuloy wala ng sukli. Pag hinanap yung sukli, ito na po, o kaya sinisip-sip na. Ito na po. Hindi po yung tama. Hindi po yung tama. At kayong mga magulang, huwag kayong matutuwa. Kasi pag hinayaan yan, kawalan po ng ano yan, inutusan ka lang na bumili na yelo. Pagbalik mo, mayroon ka ng milk tea. Huwag pong ganun. Kasi hindi po makukontento yan. Hindi yan gagraduate sa hindi lang pagsoli ng sukli. O kaya sa pakikialam na hindi naman nagpaalam ay binili, ginastos yung... Hindi po. Hindi. Kaya maliban sa magalit tayo, manggalaiti tayo, punahin natin at kung ano-ano, tingnan din po natin ang mga sarili nating pamamahay. Wala bang nagaganap na korupsyon? Wala bang nagsasabing, may babayaran kami sa school? Oh, tapos ghost project, kasi wala naman talang project sa eskwelahan. May bibiling kami libro required, kasi ano na rin siya, work text na rin siya at the same time, doon na kami magsasagot. Oh, totoo nga naman meron. Pero pinatungan, yung 250 naging 550. Oh. Isipin niyo po yan. Kaya mga magulang magtanong-tanong. Kunin po ang contact number ng mga eskwelahan, ng mga guro, ng kung ano diyan. Huwag po kayo kaagad-agad. Hindi sa nagdududa tayo. Importante po na hindi natin ini-expose ang, nasabi ko na po ito minsan, uulitin ko. Pag pong pakalat-kalat yung mga pera, tapos biglang maaalarma pag may nawala na. At minsan hindi nyo nararamdaman na may nawala kasi hindi mo naman ugali magbilang. Diba? Lalo yung nasukli dyan, alam mo, nakalamukos pa, diba? Ilalapag mo lang doon. Dahil nga tiwalang-tiwala. Ang pera, mainit sa mata, makati sa kamay. At hindi lahat na pagkakatiwalaan. Huwag po natin bigyan ng pagkakataon na makaisip na masama ang mga tao sa paligid natin. Ilagay po sa ayos. Iligpit. At turuan po na kung may kailangan, magsabi, humingi. Yan po lagi kong sinasabi pag nagpapakumpisal ako for first communicants. Ang pera ni mama mo, ang pera ni papa mo, bagamat sa inyong lahat yan, hindi yan iyo. Magiging iyo yan kapag binigay na sa iyo. Pero pag nakalapag yan sa lamesa, nasa wallet, nasa bulsa, nasa drawer, hindi yan sa iyo. At yung pangungupit, pinakyut lang yun na pagnanakaw. Pagnanakaw. Akala natin, ganda-gandang, ay nangupit. Minsan niya natutuwa pa, wow, nakakupit ako. Natutuwa tayo, nagnakaw tayo? Pakaisipin po yan mga kapanalig. Ang iiwanan kong tanong, ano po ba ang mga istilong ginagawa natin para makadagdag man lang sa paglawak ng, o mapaalalahanan ng isa't isa na lumayo sa masama at gumawa ng mabuti, na isabuhay ang ating mga pangako sa binyag?
na lalayuan ang kasamaan at panlalansi ni Satanas at susundin ang mga turo ni Kristo. Amen. Manalangin tayo sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga tapat na tagapangalaga tayo sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ilahad sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan. Alalahanin din natin ang mga taong humihingi sa atin ng tulong panalangin at lahat ng kahilingan at pasasalamat na nakalakip sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig ko, ang gamit ko, lahat ng ito'y nagulat sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wiga, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ibinahaya. Sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin yung pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin namin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Leon ika-14 na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kay isa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Taglay ang galak sa ating mga puso at ngiti sa ating mga labi. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu, at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas.
Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaisa ng pagkakandili na mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let the perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Patalastas, inaanyayahan po kayo na maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-centered liturgical celebration. Huwag mong kalimutan sa bawat misa si Kristo ang puso ng ating pananampalataya. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intentions o para sa mga kaloro at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa mga bilang na 8925-7931, Local 129-131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589. Hanapin lamang po si Miss Rene Jose at si Miss Alin Nahi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayo't maging malikhain sa pagpapalaganap ng kabutihan sa mundong ito. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.